Ayun, paano naman nabago yung pananaw mo sa buhay nung nakilala mo si Lord? Nung nakilala ko si Lord, talaga, it's total transformation. Talagang like 360 siya. Talagang lahat ng mali sa buhay ko, gusto ko right away mawala. Kasi talagang tinanggal ko unti-unti. Mahirap siya, pero I really stand firm. Sabi ko, no Lord, this time I will be obedient to you. Talagang I really obey. You know what happened? When I started to obey the Lord, the blessings poured talaga. Sunod-sunod. Kaya kung anong meron ako ngayon, actually, meron na pala ako before. Hindi ko lang siya na-realize na meron na ako before. Ngayon ako nagkaroon ng grateful heart. Parang hindi ka grateful. Ayan. Mas na-appreciate ko lahat ng meron ako ngayon. Dati kasi, ang isip natin or ang lifestyle natin is kulang. Lagi tayo naghahanap ng mga missing. Trabaho, tapos parang kailangan ko pang kumayod. We have lots of wants. Pero ang Lord, ibibigay niya lang what exactly we need. So, ibig sabihin pala, noon hindi ka ganun ka-grateful. Yes, ang dami kong gusto. Actually, until now, marami ka pa rin gusto. Pero, di ba, marami pa rin tayong gusto. Pero yung parang at the beginning of the day, you're very grateful. Yes, I've learned to be grateful in everything that I have. And yun nga, tinuro rin sa training natin yun, di ba, na meditate tayo. You really have to do your quiet time, be still, and just be grateful and appreciate everything that you have. Tapos, yun na, ma-realize mo na, ang sarap palang mabuhay. Life is beautiful pala, diba? And coming from you, na ganun ka-grateful, mapapasa mo na yun sa ibang tao by expressing your worth, be affirmative sa mga tao. Meron bang isang moment sa buhay mo na masasabi mo, eto na yun. Eto na yung pagbabago na hinihintay ko? Yes. Yung time nga talaga na nakilala ko ang Lord, nung binigyan niya talaga ako ng breakthrough, siguro after the traumatizing na nangyari sa buhay ko, grabe yun, di ba? Na parang sunod-sunod. Tinas talaga yung faith ko. And after that, yun nga sa father ng youngest ko, doon na talaga, sabi ko, I will not allow anyone to hurt me anymore. So doon ako nag-start to obey the Lord, to love myself. Self-care na yung ginawa ko. Grabing self-care talaga. So lahat ng mga nilolong ko before, imbis na bigay ko yung pagmamahal ko sa iba, I give it to myself. Sa mga anak ko. So, sa what's more important. Ngayon, nag-gym ako. Ay, hello sa coach ko. Parang muna, self-love mo na talaga. Self-love talaga. Kasi kailangan mong i-full yung love tank mo Pag hindi ka punong-puno ng pagmamahal sa sarili mo, paano mo masasabing nagmamahal ka or marunong ka magmahal ng ibang tao, di ba? So you really can give the right love to someone if you know to love yourself right. Diba? And nakakita ko sa'yo ni Sid na parang nung dumaan ka sa challenge, sinubo ka talaga ni Lord. And then after that, yun na yung breakthrough. Na nakilala mo siya and eto na yung tamang daan. Diba? Nung binigyan talaga ako ng Lord ng chance to make things right, hindi na talaga ako bumitaw. Talagang tuloy-tuloy yung obedience na ginawa ko, yung walk ko talaga with the Lord, tinuloy-tuloy ko, and until now. So,